Hello, hello, hello mga kasari, katindero, katindera, kamusta po kayong lahat? Ito po rin, Jennifer Mejian, tindera ng bayan. Mag-share po ako sa inyo ng dalawang diskarte na para lumago po yung ating sari-sari store, no? Dalawa lang po ito mga kaibigan. So, itong dalawa po na ito is, ito po yung ginagawa ko simula umpisa po ng pagtayo ng aking sari-sari store hanggang ngayon po. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin po yung ginagawa ko. Kaya, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, no? Yung aking experience din mula dito sa aking sari-sari store. Sa pag-umpisa po kasi ng isang sari-sari store is hindi po talaga madali, no? Talagang kung wala po tayong idea about sa sari-sari store, talagang medyo mahihirapan tayo sa umpisa. Pero pagkatagalan naman po yan, alam na natin yung diskarte, alam na natin yung strategy, no? Magiging madali na po yan para sa atin. Yung unang-unang diskarte po na ginawa ko dito sa aking sari-sari store na lumago po talaga yung aking sari-sari store dahil sa ganitong diskarte po na ginawa ko is yung napagbentahan ng aking sari-sari store noong umpisa pa lang po is ibinibili ko rin po agad. Wala pong ibang diskarte yung ginagawa ko nung ako yung nagsisimula pa lamang ng sari-sari store. Wala po ibang diskarte kundi yung aking napagbentahan. Talagang yung napagbentahan, yung kita, as in talagang binibili ko po agad. Opo. Baliwala sa akin kung magkano yung pinapamasahe ko papunta ng bayan. Baliwala sa akin. Basta para sa akin, noong time na yon, ang importante, dapat laging puno yung paninda ko. Dapat laging may stocks. Lahat. Dapat kompleto yung aking sari-sari store. Yun yung mindset ko nung time na nagsisimula pa lang ako. Hanggang ngayon, ganun pa rin po. No? So yun, hindi ko po iniinda yung pagod, no? Kakahanap ng mga supplier na pinakamura sa bayan, no? Yung mga grocery doon, iniisa-isa ko po lahat, tsinatsaga-tsaga. Kahit nga po hindi ganun kalakihan yung pera na dinadala ko na pampamili ng mga paninda, is talagang sinisigurado ko na lahat na wala sa sari-sari store ko is kailangan mabili ko po lahat, no? Kailangan kong budgetin yung hawak kong maliit na puhunan para lang lahat ng items is maging available po sa sari-sari. Minsan pa nga po sa bayan kasi talagang doon din puntahan ng mga ahente, 'di ba? Nagde-deliver sila doon sa mga grocery. So ako naman, 'di ba? Lakasan ng loob. Tinatanong ko sila na pwede ba ako makapag-avail? Pwede ba akong bumili sa inyo kasi talagang mura po yung paninda kapag sa mga truck na po, sa mga ahente. 'Yun nga lang, hindi po nila ako pwedeng pagbigyan kasi booking po 'yun. Ibig sabihin meron na pong may-ari nung yung mga dala nilang items, no? May kanya-kanya na po palang grocery yung mga dala nilang items, no? Wala silang sobra, 'di ba? So 'yun. Talagang lakasan din ng loob, tiyaga sa pamimili po talaga. Lalong-lalo na po talaga kung maliit lang po yung puhunan na hawak natin, no? Kailangan yung puhunan natin na for example 10,000 yung starting na puhunan natin, no? So, kailangan 10,000 pa rin po yung maipamili nating paninda, no? Huwag po nating babawasan yung 10,000 po na yun. Kasi once na nabawasan po yung 10,000, dahil iginamit natin sa pambayad ng kuryente, nagkaltas na agad tayo ng mga expenses, no? Kukunin natin sa tindahan natin na kauumpisa pa lang. So, hanggang sa nababawasan na nga po yung puhunan, malulugi po yung ating sari-sari store. Pero kung yung 10,000 na yun, is same pa din, no? Napapaikot natin, nabibili po natin agad ng mga paninda, talagang lalago po yung ating sari-sari store. Plus pa yung kita ng sari-sari store. So sa 10,000 na puhunan, syempre hindi tayo i-stay sa 10,000 lang, no? Yung kita rin ng sari-sari store is ipamili ulit natin para marolyo natin na mabuti at lumago po talaga yung ating sari-sari store. Hanggang ngayon, ganun po yung ginagawa ko. And then sa umpisa po kasi ng ating sari-sari store is hindi pa po talaga yan kikita. Hindi pa po talaga kumikita yung ating sari-sari store kapag tayo po yung bagong bukas pa lang, no? Let's say 5 months, 6 months, bisa pa nga 1 year, ganyan. Hindi pa po talaga. So, kailangan po talaga natin yung mga kinikita, yung napagbentahan, lahat, ibili ulit ng paninda. Yan. So, kailangan po talaga kapag po tayo ay mayroong sari-sari store, kailangan meron po tayong extra income or another income na mapagkukunan ng mga ibang expenses natin para sa araw-araw. Para hindi po lahat ay kukunin sa sari-sari store. Hindi natin mababawasan yung ipinuhunan natin sa sari-sari store para hindi po malugi. So yun,
Yun lamang po yung ginagawa ko simula noon hanggang ngayon. No? Yung puhunan, yung napagbentahan, ibili ulit agad-agad. Malalaman po natin kumikita na ang ating sari-sari store kapag yung ating mga paninda is kumpleto na po. Kumpleto na. Lahat ng hinahanap ng customer is nasa sari-sari store na natin. No? At kapag may mga dumarating na delivery, meron tayong pambayad. No? Stable na yung ating sari-sari store. Enough na yung quantity, full stock na lagi, may mga pambayad sa deliveries, no, alam niyo yun. Doon natin malalaman na talagang kumikita na po yung sari-sari store natin. And then makakapagtabi pa tayo para sa another income, no, na bubuuin natin. So yun po yung unang-unang diskarte na kailangan natin para sa ating sari-sari store, lalo na po kung tayo po yung nagsisimula pa lamang. Parolyo lang po natin yung ating napagbentahan, yung kinita, yung puhunan, ibili lang po natin ulit ng ibili. Nanganganak yan kasi yung, let's say yung napagbentahan, is ibibili mo ulit. Let's say yung nakapagbenta po tayo ng 10,000, ibibili ulit natin yan, no? 10,000. E di kumita na po yung 10,000, let's say 11,000, ibibili ulit natin yung 11,000. E di kumita na ulit ng 12,000, ibibili ulit natin yan. No? Manganganak at manganganak yung 10,000 na puhunan. No? Pararamihin natin yan hanggang sa isang araw hindi na natin namamalayan. Wow! Diba? Ang dami na pala nating paninda. Kumpleto na pala yung ating paninda. Full stock na pala lagi. So yan mga kaibigan, yung pangalawa po na simpleng diskarte, no, para lumago po yung ating sari-sari store is consistent. Kapag alam na po natin yung strategy, yung tamang diskarte, kung paano mag-display, kung paano mag-presyo, yan. Consistent. No? Gawin lang po natin yan paulit-ulit. Consistent lang po dapat tayo sa mga ginagawa natin para sigurado po na paglago yung ating sari-sari store. No? Kasi kapag huminto tayo sa ginagawa natin, nagsawa tayo, napagod tayo, in-stop na natin, wala na. No? Mapupunta sa wala. Kapag hindi na natin hinandle ng maayos yung ating sari-sari store, no? Pinabayaan na natin, talagang in-stop na, stop na, wala na talaga. 'Di ba? Malulugi na yung ating sari-sari store. So kailangan kapag nalaman na natin yung tamang strategy, kapag meron na po tayong diskarte, naging madali na para sa atin, no? Be consistent sa ginagawa natin at palawakan pa natin yung ating sari-sari store, palaguin pa, no? Or padamihin pa yung ating income, no? Kung okay na yung ating sari-sari store, full stock na, may mga pambayad sa deliveries, may pambayad sa mga tauhan, 'di ba? Ready for another income. Mag-create na po tayo ng another income, another business, 'di ba? So, be consistent lang para umasenso rin po yung ating buhay. Okay? Kung kaya po ng iba na umasenso yung kanilang buhay, kung kaya nila na galing sila sa wala at ngayon maasenso na talaga, malalago yung mga negosyo, kung kaya nila, kaya rin natin, 'di ba? So yun po, yun lamang po yung dalawang simpleng diskarte para lumago yung ating sari-sari store, para umasenso yung ating buhay. So yan, hanggang dito na lamang po mga kasari, katindero, katindera. Thank you for watching. Thank you for watching. Happy selling. God bless. Bye-bye.